Viral ngayon ang isang OFW na pamilyado sa Pilipinas na pinagkakalat ang kanyang perlas ng sinilangan sa Oman. Ang masaklap pa nang dahil sa kalandian nabuntis si kabayan, di man lang nahiya sa kanyang ginawa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Ang sinasabi po natin dito ay mga tunay po na nangyayari sa ating kapwa OFW na kailangan po ninyong malaman, kay pangit man o maganda, kay good news man o bad news man, para po ito ay maging awareness sa ating lahat. Isinapubliko po ni Kaagapay Kabong Concha ang nakakahiyang problema ng isang OFW na siya mismo ang may gawa, na maging salamin ito sa lahat ng OFWs kababaihan para di pamarisan. Ayon kasi sa sumbong ng isa sa mga kasamahan ni kabayan na itago natin sa pangalang alias Joy na matino at alias Kat naman ang malandi. Ganito ang nangyari. Noong araw ng Sabado, dumalaw si Joy at ang amo nito sa bahay ng ina na amo ni Kat. Sa madaling salita, mag-ina po ang amo ng dalawa. Ayon kay Joy, nang makarating na sila sa bahay ng ina ng kanyang amo, hindi umano nito nakita si Kat. Ang sabi ng isa sa kasamahan ni Kat, masama di umano ang pakiramdam ni Kat kaya pinagpahinga ito ng kanilang amo. Ngunit nang makalipas lang ang ilang oras, nagulat at nabulabog ang lahat ng tao sa bahay. Dahil nagmamadaling bumaba sa first floor ang nanay ng kanyang amo. Nanginginig at namumutla. Sinabi sa kanila na may bata doon sa third floor sa loob ng kwarto ni Kat. Pagkatapos umano nitong sabihin, hinimatay bigla ang nanay ng kanyang amo. Kaya mas lalong nagkagulo sa loob ng bahay. Habang inaasikaso ang nanay ng isa pang Pinay, dali-daling umakyat si Joy at ang amo nito sa third floor. Pinuntahan nito ang kwarto ni Kat. Pagkabukas nila ng pintuan, bumulaga sa kanila ang bata na nakapatong sa tiyan ni Kat. Ayon kay Joy, nang makita ng kanyang amo si Kat at ang bata, tumawag daw kaagad sa hospital ang kanyang among babae. Halos lahat na daw ng hospital na malapit sa lugar tinawagan, ngunit walang pumayag. At sa sobrang taranta umano ng amo ni Joy, tumawag ito sa kapulisan para manghingi ng tulong. Makalipas ang ilang minuto, dumating di umano ang napakaraming pulis sa bahay na may kasamang nurse at dito na dinala sa hospital si Kat para mailabas ang inunan at maputol ang pusod ng bata. Kwento pa ni Joy, pagkatapos umanong matanggal ang inunan at maputol ang pusod, inilipat si Kat sa ibang kwarto para makapagpahinga. At dito na siya kinausap ng mga kapulisan, tinanong ito kung sino ang ama ng bata. Sinagot naman ni Kat na isa umanong Pakistani ang ama ng bata na nakilala lamang niya sa social media. Sa pag-imbestiga ng kapulisan, nagpaalam itong titingnan ang cellphone ni Kat para makita yung lalaki na nakabuntis sa kanya. Pumayag naman si Kat at dito na nagumpisang kalkalin ang cellphone ni Kat ng kapulisan, na ikinagulat ng gusto ng mga kapulisan ang kanilang natuklasan. Dahil bukod umano sa nakabuntis kay Kat, marami umanong nakita ang mga kapulisan na iba pang lahi na kachat at katawagan ni Kat na pinagsisinda nito ng mga video nakita ang kanyang perlas ng sinilangan. Bukod pa dito, nagsisend daw ng video si Kat na nakahubot-hubad nakita ang kanyang mukha sa mga lalaki na nakachat at katawagan nito ng mga ibang lahi. Nabisto ang lahat ng kalokohan ni Kat, na ayon pa kay Joy, ikukulong di umano si Kat ng mga kapulisan kapag nakarecover na ang katawan nito. At ang nakakalungkot pa, pamilyadong tao umano si Kat sa Pilipinas. Mayroong asawa at 3 anak, pero nakuha pa nitong gawin ang bagay na naglalagay sa kanya sa kapahamakan. Kahit sila ng mga kasamahan sa trabaho na dadamay sa kabulastugan, kalandian, kalibugang pinagagawa ni Kat. Nag-iiba ang tingin ng mga amo Arabo sa mga Pilipina dahil sa mga katulad ni Kat. Imbis na nagpunta sa abroad para maiahon sa kahirapan ang pamilya, naglalandi sa mga lalaki. Ikinalungkot ito ng gusto ni Kaagapay Kabong Concha dahil ang nagsumbong na si alias Joy ay siya pa ang binatikos ng ilang OFWs.
Kesyo bakit pa daw isinumbong ang nangyari kay Kat? Isipin niyo po yung nangyari na yun. O paano po hindi magagalit yung tumbong sa akin? Doon po sa nangyari na yun. Wala silang kamalay-malay. Nagulat na lang sila na nakita mismo ng madam na may lumalabas ng bata ng anak. Kaya hinimatay, nataranta. Kaya nagsuburan sila sa taas at nakita lang nila yung babae na nanganak na at yung bata ay nasa tiyan na. Tapos yung iba sa inyo, kung makakomment doon na bakit daw nagmarites yung babae, bakit daw kailangan pang sabihin. Kung yung ang babaeng gumawa ng kalokohan na yun, hindi siya nahiya eh. Tapos kayo, mahihiya kayo na ipaalam sa ibang tao yung nangyari. Dapat malaman ng mga tao kung ano pong pinaggagawa ng maraming OFW dito. Hindi ka alam ng babae dahil hindi naman niya kasama sa bahay yung OFW na yun. Dahil nagtatrabaho sa ibang bahay sa kaanak ng amo niya. Kung hindi pa sila nagkita-kita at eksaktong nanganak yung babae sa bahay ng amo. Kaya natin binibigyan ng pansin ito. Tapos nagmamarinis yung iba. Bakit daw kailangan pang i-post? Bakit kailangan pang ano? Wala kayong magagawa. Ipopost ko yan. Kasi kailangan yung malaman na nangyayari ito. Sabi ng mga problema na maraming mga kinakawawang OFW, pero sumasabay yung dami ng mga pasaway nating OFW. Akala nyo nakakatuwa yung ginagawa ng iba nating kababayan? Gagawa kayo ng mga kalibugan ninyo, tapos ngayon ipapasalo nyo sa ano. Ngayon may asawa yung babae, 3 anak. Di nyo naisip yun? Yung iba nakikita ko sa comment, kung makapag-comment, parang kinawawa nila yung nagkwento, yung nagsumbong sa akin dahil minarites daw, hindi man lang tinulungan. Paano mo tutulungan na isang tao hindi mo alam ang problema? Nalaman lang na niya yung problema nung aktong nanganak na. Hindi niya alam na buntis yung babae dahil hindi naman niya nakikita yung babae. Hindi niya nakikita yung ginagawa ng babae. Huwag po tayo magmalinis. Lahat po tayo makasalanan. Pero yung pong tatago natin yung mga ganung bagay na kailangan pong malaman niyo para po hindi pa marisan, magagalit yung iba. Ikaw kabayan, bilang isang OFW, ano ang gagawin mo kung may kasamahan kang ganito na katulad kay Kat? Magagawa mo din ba ang ginawa ni alias Joy o magagalit ka sa ginawang pagsumbong ni alias Joy kay Kabong Concha? Dahil kung ako ang tatanungin, tama lang yung ginawa ni Joy na isumbong si Kat dahil maling-mali po ang ginawa niya. Nadadamay ang matitinong OFWs. Please comment down below kung ano ang inyong pananaw patungkol sa bagay na ito. Salamat at mag-ingat po kayo palagi.